sanay naman tayo dyan mga par sa probinsya feels, no? So hindi na bago sa atin yan. Yung isang downside lang daw talaga, no, pagka probinsya is malamig, no? Dos Davao del Sur nandito. Oh, Canada. Ma-share ko lang din mga par. Ito naman ay aking sariling experience mga par. At kung may maidadagdag kayo, no, mag-comment lang kayo sa baba mga par, no? Open lang yung comment section natin dyan. May share kayo, no? Yung mga nakagawa na nito, no, mag-comment. At yung mga nakapanood nitong video natin mga par, no, mag-comment kayo sa baba para may share nyo rin yung inyong experience, no? Ito naman mga par ay hindi pa natin experience, pero baka dito tayo mapunta mga par, no, sa ganitong setup, no. Yun yung pinag-aaralan ko ngayon mga par, no. Kung paano nga ba, kung anong mga dapat gawin kung lilipat ka ng probinsya, no. Anong mga dapat mong research, anong dapat mong alamin sa probinsya na kung saan ka pupunta, no. Nagbabasa-basa na tayo ngayon at nanonood tayo ng mga nagba-vlog din mga par, no. And mga experience nila, no, dahil malaking tulong po yun, no. Nakakapulot tayo ng idea doon sa kanila mga experience mga par. And kagandahan nga noon, no, kinikwento din nila doon yung mga hindi nila dapat ginawa, no, mga dapat ginawa. Yun yung magandang mga par, kaya kailangan manood ka talaga para yun, mapapulutan mo siya ng aral, eh. So kung ikaw hindi mo pa ginagawa mga par, no, mayroon ka ng idea. At syempre magbasa-basa ka rin, no. Sali ako sa mga group, no, babasa-basa ako araw-araw, lalo't wala akong trabaho ngayon mga par. Napakalaking tulong talaga, no, ng mga ganung bagay. So yun, ano nga pa ang dapat mong gawin pag lumipat ka ng probinsya mga par. So ayon sa aking nabasa, no, sa ngayon pa lang, no, at sa napagtanungan natin ng mga kaibigan din natin, kasi may mga kaibigan na nga tayong lumipat, no. Siyempre doon sa akin ng mga napanood, no, ng mga vlogs din, na mga tips bago lumipat, no, sa isang probinsya. Upo muna tayo dito mga par. Break muna tayo. So ayun, no, bago ka lumipat sa isang probinsya mga par, no, or kung may balak kang lumipat sa isang probinsya, no, dapat matplanuhin mo na, no. Tulad namin, no, yun nga, study visa si Mrs., student permit, no, and matatapos siya ay next year, no. So ngayon pa lang mga par ay pinag-aaralan ko na, no, nagbabasa-basa ako. So ako yung nakatuka sa mga ganyan mga par, no, kasi si Mrs. syempre may school, no, busy siya, may mga exam, maraming mga gagawin mga par, no, kaya kinuha ko yung trabaho na yan para sa amin mga par, no, kasi ako naman yung medyo maluwag ang schedule, no, kasi ako trabaho lang naman noon, no. Lalo pa ngayon wala tayong trabaho ngayon, so mas marami tayong time mga par para gawin yan, mga bagay na yan, no. So ayun nga, dahil dito sa Ontario mga par ay talagang mahigpit na, no, lalong lalo na doon sa PR pathway, no. Marami tayong mga kasama rito na naghintay, no, ng baka. Mayroong opportunity na magbukas, no. May mga nag-aaral yan dito sa Ontario mga par, no, dito sa Toronto. Pero yun nga, naka-isang taon na sila, yung iba sa kalahati. So wala pa rin mga par, no.
wala pa rin balita, and then wala pa rin silang malinaw na pathway para ma-PR sila dito sa Ontario. Kaya yun nga, may isa akong kasama, ano na lang, no, 1 year and 8 months na lang mga par yung kanilang visa, no, kanilang permit niya na natitira kasi naka PGWP na sila. Yun, nagdesisyon silang lumipat mga par sa province, no, para sa kanilang PR. Dahil ayaw nila maghintay rito, gusto nila ma-PR kasi baka yun nga, yung 1 year and 8 months mga par, ano na yan, kaba na yan, no, kasi hindi mo alam nga, no, kung anong mangyayari. So parang naghihintay ka mga par, no, na baka may magbukas pero hindi mo alam kasi wala namang nakakaalam mga par, no, ina-announce ng Canada yan kung talagang mayroon, no. So wala talagang kasiguraduhan mga par. So kailangan mo talagang gumawa ng paraan, no, para ano ka, para ma-PR kayong pamilya, no. So kung yun yung end goal mo mga par, no, ma-PR. Pero kung gusto mong kumbaga 50-50 lang, kung ma-PR okay, kung hindi ma-PR uwi na lang. So yun, pwede ka maghintay rito mga par, no, dito sa Ontario. Kasi yun, malay mo nga may lumabas din, no. Pero yun nga, katulad namin na hindi na namin kayang hintayin yun mga par, no, kasi meron lang kaming 3 years, no, or minsan nga baka 2 years lang ma-approve, no, 2 to 3 years yan mga par, kasi 2 years yung program ni Mrs., no. Hindi natin alam kung ano mangyayari mga par, kaya siguraduhin natin na makapag-secure, no, kahit papaano. Kasi hindi naman yan mga par, no, na pag lumipat kayo sa isang probinsya or mapi-PR ka kagad, no, or kumbaga isang buwan lang ma-PR ka agad, no, o pwede ka na mag-apply ng PR. Hindi po gano'n, no. Mayroong mga experience, no, depende po sa patakaran nila doon, no. Kailangan mo kunin muna yung experience na to, ilang buwan, no? May mga, syempre, mga employer, maghahanap ka pa na nagso-support, no. Marami kang dapat alamin mga par, no. Ang daming mong dapat aralin din, saka isa lang alang, no. So yun, ang unang gagawin mga par, no, pag lumipat ka, syempre alamin mo muna yung mga patakaran ng probinsya, no, especially nga doon sa PR nila, yung PR pathway nila, kung syempre kung mapi-PR ka nga doon, no. At syempre ano mo na rin sa sa experience mo rito, no. Katulad namin mga par, low skilled lang, no, mga trabahong mga lang, mga mabababa lang, mga tier 4 mga par, no, tier 4 or 5 lang kung kaya nating trabaho sa ngayon, no. O kaya nating pasukan na trabaho kasi wala pa naman tayo talagang inaral o certificate dito mga par, no. Kaya yun, isa yan sa dapat yung tingnan, no, yung PR, kasi yun naman talaga yung pinaka plano nyo, kaya kayo lumipat, no. Kung ako nga ang lilipat, no, unang-una kong titignan yung trabaho na makukuha ko doon. Syempre hanapin ko muna yung trabaho, no. At syempre bago ako lumipat mga par, mag-a-apply na ako dito pa lang, no. And then tatawagan ko employer, no, kung tatanggapin nila ako mga par, no. Tatanungin ko agad kung nagsusupport sila, kasi yung end goal ko nga is ma-PR dyan sa province na yan, no. So dapat yun yung unang gawin mga par, no. Tanungin talaga yung employer kung tatanggapin ka nila, no. Tanungin mo agad yung employer kung nagsusupport sila para sa PR mo, no. At yun, pag nagawa mo na nga yun, kung sakaling magsusupport sila mga par, no, syempre yung mga sunod mo naman dyan yung 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 bahay mga par, no, kasi importante nga rin yung bahay na syempre pagdating nyo naka-ready na, no. At nakapag na kayo, yung baga meron na kayong matitirhan pagdating nyo agad, kasi hindi mo po pwede na pagpunta nyo ron maghahanap pa lang kayo, di ba? Anong gagawin nyo? Mag-hotel, no? Napakagastos po niyan, no. Nagawa na namin yan nung pumunta kami rito mga par, no. Wala talaga kaming bahay pa, no, pagdating dito. Kaya ang ginawa namin mga par, nag-hotel, no. Una, Airbnb muna kami. Yun, kung sino yung nakasunod sa vlog namin, no, pagdating namin dito, ay vlog tayo niyan mga par, no. Una nga, nag-Airbnb kami. Tapos pangalawa,
Kasi hindi na kami ma-extend doon sa Airbnb, no? Nag-hotel kami, no? Kasi naghahanap pa kami mga par ng talagang matitirhan. So wala talaga kaming matirhan dito. Naghahanap kami na maupahan, no? So ayun, una Airbnb, tapos lumipat ulit kami sa hotel, no? 1 week din yata kami din doon. Tapos hindi pa rin naayos yung matitirhan namin. Hindi pa rin kami makalipat, no? Kasi naghahanap pa. Nag-hotel pa kami isang mga par, no? 3. Isang Airbnb tsaka 2 hotel. So inabot kami ng kulang-kulang 1 buwan mga par, no? Sa bago kami nakalipat dito sa dito sa tinitirhan namin. So ganun kahirap mga par, no? Or ganun kagastos yan kung yun ang balak yung gawin, no? Di ko lang alam kasi yun sa amin medyo natagalan, ano? Kasi yun nga, inabot kami kulang-kulang 1 month, no? Pero kahit na sabihin na natin mga par 1 week or 2 weeks kayo nag-hotel, malaking gastos pa rin yun mga par. And yun nga, hindi ka makakapagluto, no? Kakain ka sa labas, no? Talagang maglalabas ka ng pera. So yun, unang-una mga parang gawin, no? Yung sa PR pathway nga, aralin nyo kung mapi-PR kayo. Yung sa skill nyo, mag-asawa, kung meron kayong pag-asa na ma-PR doon sa province na yun mga par, no? Hindi nyo sa bahay, siyempre dapat masikaso nyo. And pangatlo, siyempre mga par, yung ano nyo rito, no? Yung gamit, no? Paano nyo siya dadalhin? Kasi isa yan sa malaking problema mga par kung marami kayong gamit, no? Kasi hindi rin basta-basta lilipat, parang ano ka maglipat bahay ka lahat, no? And then kung malayo ang probinsya na maano mo mga par, no? Kailangan mong mag-arkila. Katulad namin mga par na wala naman kaming sasakyan, no? So mag-arkila kami ng U-Haul, no? Para may karga yung aming mga gamit. Kaya yun nga, sabi ko kay misis mga par, wag bumili ng mga gamit kasi hindi naman kami mag-stay dyan sa bahay na tinitirhan namin ngayon, no? Lilipat din kami and magkakaproblema kami niyan pagka naglipatan ng mga par, no? Paano namin ano yung mga gamit namin. Kaya hindi kami bumibili talaga mga par ng mga gamit. Kasi pagka bumili ka, syempre manghihinayang kang iwan mga par, no? And then yan, mag-aarkila ka ng malaking U-Haul. Hindi ko lang alam kung magkano ang bayad noon mga par. Katulad nga namin, wala kami sasakyan. Kumaga mag-aarkila kami, tapos yung driver pa. Talagang malaki ang gagastusin mga par. Yun, yung mga gamit ko dyan nga, binigay lang naman sa akin yan. Nagkalipatan dito sa mga kasama ko. Marami naman tayong kaibigan dito mga par na andito rin, malapit lang sa atin. Bigay natin sa kanila, no? Yung mga lamesa natin, no? Bigay natin yan. Hindi natin dalhin, kumbaga damit lang, no? Dalhin natin, saka yung ibang mga maliit na gamit na pwedeng dalhin. So yun yung alam kong ano mga par, no? Alam kong gawin, no? Pag lumipat ka sa isang probinsya, no? Hindi po pwede yung lilipat ka ng parang blanco mga par, no? Baga wala kang, hindi mo alam, no? Baga sabi-sabi lang na, oy, lumipat ka rito, maganda rito. Hindi mo siya inaral, no? Hindi mo talaga alam mga par kung paano ka mapi-PR, no? Baga tatalong ka na lang. Mahirap yun, may gumawa nun mga par, no? And then yun nga hindi nila nagustuhan kasi syempre pag probinsya medyo konti lang yung opportunity, malungkot, no? Hindi sila nakapagtrabaho agad, no? Pagdating nila doon, yun ay hindi talaga nila napaghandaan mga par. So ang ginawa nila, bumalik ulit sila rito sa Ontario, no? Kasi yun nga, mahirap din. So, hindi nila napag-aralan yun mga par. So yun, doon tayo nakakakuha ng mga idea mga pare sa mga experience nila, no? At syempre mga par, no, kahit plano mo na yan, kahit sa tingin mo planchado na, no? Sa tingin mo parang lamang na labang ka na, okay na, no? Wag pa rin tayong ano mga par, no? Talagang hindi pa rin yan talagang ano mo na masisiguro mo na magiging yung baga magiging maganda yung yun yung kapalaran nyo doon mga par, no? Expect mo pa rin na mayroon pa rin mangyayari na hindi natin control, no? Na hindi natin kahit pinilano mo na, kahit
alam mong okay na, no? Meron pa rin mga nangyayari mga par na wala nga sa ating control, no? Dapat handa tayo doon, no? Dapat mayroon tayong mga yung hindi tayo dapat ma-stress agad mga par, no? Sanay naman tayo dyan mga par sa probinsya feels, no? So hindi na bago sa atin yan. Yung isang downside lang daw talaga, no? Pagka probinsya is malamig, no? Matagal mag-summer, no? Mahaba yung snow, no? Mahaba yung winter time. Then mas maaga rin sila nag-winter. Tulad ng Calgary ngayon, may snow na, no? Pero dito sa Ontario wala pa rin, no? Maganda pa ang panahon. So, yun lang naman yung downside, no? Kaya naman gawa ng paraan yun mga par. Pwede namang proper clothing, ano? May mga damit naman tayo dyan na panglamig, no? Ayun, yun yung nakikita kong dapat yung aralin mga par, no? Bago kayo lumipit sa isang probinsya, no? Kung yun nga, kung may dadagdag kayo mga par, no? Kung sino man na nakapanood sa vlog natin ngayon, no? Kung may ma-share kayo na experience nyo mga par na lumipat din kayo sa isang probinsya, mag-comment kayo dyan sa baba mga par, no? Yung mga kaibigan natin, paki-comment lang po sa baba, no? Para mabasa ko rin at para mabasa rin ng mga nanonood, no? Na may balak ding lumipat mga par, para magkaroon din sila ng idea, no? Kung ano mga dapat gawin pag lumipat sa isang probinsya. Sa ngayon kasi mga par, nagkakaipitan na yung mga ibang probinsya, no? Kaya kailangan mo talaga siyang aralin, no? Kung maganda ba doon sa probinsya na lilipatan mo. Dapat mo siyang tignan talaga. Lahat ng pwede mong tingnan mga par, no? Or kung may kakilala ka doon, dapat magtanong-tanong ka, no? Kung anong buhay nila doon. Dapat mong malaman para hindi ka mabigla pagdating mga par. Kasi hindi naman po pwede na pagdating mo doon, hindi mo nagustuhan, babalik ka. Ako, napakalaking ano ng mga par, no? Gastos, siyempre problema, then stress din. Kasi ano nga, no? Nag-effort ka na, tumastos ka na, and then hindi mo pala nagustuhan. So yun na mga par, yun na yung ating may share, no? Tungkol doon sa lipat-lipat na yan.